verse 13 to 16. Mateo chapter 5 verse 13 to 16. Samahan niyo po ako sa inyong mga Biblia at babasahin ko po. Sabi diyan, asin at ilaw. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay nawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. Tayo po yumuko, pumikit at manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Samahan mo kami, gabayan mo kami at patnubayan. Ikaw po ang mangusap sa puso at isip ng bawat isa sa amin. Nawa sa pag-aaral namin ng iyong salita at paghahayag neto, madakila ka, maluwalhati ka, at mapagpala kami. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Mainit eh. So dito, nakita natin, pagkatapos banggitin ng Panginoong Jesucristo, yung mga katangian ng mga pinagpalang tao, nagbigay siya ng ilustrasyon ng dalawang bagay na madalas makikita at napakahalaga sa buhay ng tao. Asin at ilaw. Ang title po ng ating message, yung Kingdom People Works. Yung trabaho o obligasyon ng mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Muli, ang libro ng Matthew ay sinulat ni Mateo, isang dating tax collector, si Levi, na nakakilala sa Panginoong Jesus at pinalitan yung pangalan niya ng Mateo na ang ibig sabihin ay God's gift. So dito, sa libro na pinag-aaralan natin, pinakilala ni Mateo si Kristo bilang fulfillment ng covenant ng Diyos kay Abraham at kay David. Yung tinatawag na messianic prophecy at messianic covenant ng Diyos kay David at kay Abraham. Pero alam niyo sa Ebanghelyo, merong iba't ibang paraan na pinapakilala si Kristo. Kay Matthew, kung pinakilala siyang fulfillment nung covenant ng Diyos kay David at kay Abraham, alam niyo sa Gospel ni Mark, ipinakilala siya na galing sa lahi ni David. Sa Gospel naman ni John, ipinakilala po siya na yung in the beginning was the Word. Pinakilala siyang salita na bago pa si Abraham, si David, si Adan, ando na si Kristo bilang logos o salita ng Diyos. Ipinakilala rin siya sa libro ni John na sabi ng Panginoong Jesucristo, bago pa si Abraham ay si ako nga, I am. So sa apat na gospel, iba-iba ang pagpapakilala kay Kristo kung saan siya nagmula at kung kailan siya nagmula. Sa Hebreo, pinakilala si Kristo bilang yung full nature of God, yung buong kalikasan ng Diyos. Sa Colosas, ipinakilala ni Pablo si Kristo bilang salita ng Diyos na pinagmulan ng lahat ng bagay at nagpapanatili sa lahat ng bagay. So nakita natin, yung mga apostol, iba-iba ang pakilala kung saan nagmula si Kristo. Pero dito sa Matthew, pinakilala niya bilang fulfillment ng Davidic covenant at Abrahamic covenant. Ikinuwento niya kung paano pinanganak si Kristo sa miraculous birth. Kinonsib siya ng isang birhen, pinaglihi ng isang birhen sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At nakita natin sa mga sumusunod na chapter na yung mga propesiya nila Isaiah, propesiya nila Micah, natupad lahat kay Kristo. Nakita rin natin nung
nung pagkatapos ng 3 dekada, ipinakilala yung maghahawi ilang daan sa pagdating ng tagapagligtas, yung forerunner of Christ, si John the Baptist. Pero alam niyo sa Lucas, ipinapakilala ni John the Baptist na bago pa raw dumating si John the Baptist, andun na ang Kristo. Pero mas matanda ng 6 na buwan si John the Baptist. Anong gusto ipakita nung mga pagpapakilala kung saan nagmula at kailan nagmula si Kristo? Alam niyo, isa lang punto nun. Si Kristo ang Diyos, ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos, ang tagapagligtas na binigay ng Diyos, siya mismo yung Diyos na nagkatawang tao. At sa mga sumunod na pag-aralan natin noong mga nakaraang linggo, naka-4 ho tayong session doon lamang sa mga taong pinagpala. At muli ho, sinabi ko nga nung nakaraan, sila Bill Gates, si Elon Musk, meron silang mga billion account sa bangko, malalaking lupain, madaming kotse, pero wala doon yung qualification ng mga pinagpala na itinuturo ni Kristo. Nabasa natin sa Beatitudes sa chapter 5, 1-12, kung ano yung mga karakter o katangian ng mga taong pinagpala. At dito, tinutuloy ni Kristo, pagkatapos niyang banggitin, ito yung mga pinagpala, dapat kayong maging asin at ilaw ng sanlibutan. Magkarugtong ho ito. Kung ikaw ay pinagpala, magiging asin at ilaw ka ng sanlibutan. Ang mga asin at ilaw ng sanlibutan, ang mga katangian mo niya, ito. Ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sila ang magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Ang mga nagdadalamhati sa kanilang mga kasalanan, sila ang magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Ang mga mapagpakumbaba, sila ang magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Yung may mga matinding hangaring sumunod sa kalooban ng Diyos, yun yung mga magiging asin at ilaw ng sanlibutan. Yung mga makahabagin, yung mga may malinis na puso, yung mga gumagawa ng kaparaanan para sa kapayapaan, yung mga inuusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. After banggitin yung mga katangian, sinabi niya, kayo ang asin at ilaw ng sanlibutang ito. So alam niyo na ho ang karakter kung paano maging asin at ilaw ng sanlibutan. Yung Beatitudes, yung mga pinagpala. Pag sinabi yung Beatitudes, dapat maging ikaw. Kumbaga, B. Kasi dati, paano ba maging how to be like you? Di ba? Uso sa Facebook yun. Ngayon ho, ang tinuturo ng Panginoong Jesucristo, Beatitudes. Dapat maging ikaw. So paano maging asin at ilaw ng sanlibutan ito? Bakit? Bakit kailangan? Iyon ba ang dapat maging katangian ng mga Kristiyano, asin at ilaw ng sanlibutan ito? Opo. Ang mga taong pinagpala, ang mga taong tinatahanan ng banal na Espiritu Santo, ang mga taong nagmamahal kay Jesucristo, ang mga taong pinili ng Diyos, sinirang ng Diyos para sa buhay na walang hanggan, sila ay dapat asin at ilaw ng sanlibutang ito. 3 yung puntos. Una, uncompromised. Pangalawa ho ay boldness. Pangatlo, para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang asin at ilaw ng sanlibutan ay uncompromised, bold, at lahat ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa 13, sabi ng Panginoong Jesucristo, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit, kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi itapon at tapakan ng mga tao? Ang sabi ho, kayo ang asin ng sangkatauhan. Hindi ho siya nagbibigay ng option na baka pwede kang maging asin. Na baka asin ka. Ang sabi, kayo ang asin ng sangkatauhan. Pagkatapos banggitin yung mga katangian ng pinagpala o mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, sabi niya, kayo ang asin ng sangkatauhan. Asin ka ba, kapatid? Ang tanong, asin ka ba?
Hindi yung maalat ha, kasi pag hindi talaga naliligo, minsan lasang asin. Pero ang asin na sinasabi dito, yung mismong asin na dinidescribe ng Panginoong Jesucristo, yung karakter. Ang tanong nga, may alat ka ba? Asin ka ba? Asin ka ba ng sanlibutan? Asin ka ba ng tahanan? Asin ka ba ng iglesia? Asin ka ba ng lugar ninyo? Ang asin po ay isang pangunahing kailangan ng tao sa panahon ni Jesus. Maging sa panahon natin. Alam nyo, nagluto kami ng sisig kahapon. Alam nyo, pag walang asin, hindi pala masarap. Pag kumain ka ng puti ng itlog, hindi masarap. Kaya sabi ni Kristo, kayo ang asin ng sangkatauhan. May dalawang layunin ng asin. Una, nagbibigay lasa. Pangalawa, iniiwasan nitong pagpapabulok ng mga pagkain. Sa panahon ho ng Panginoong Jesucristo, wala pang refrigerator, wala pa silang freezer kung saan ilalagay yung mga karne para hindi mabulok. Ang pinakamabisa nilang nilalagay para hindi mabulok kaagad ang karne ay asin. So very basic magturo ang Panginoong Jesucristo. Sabi niya, kayo ang asin ng sangkatauhan. Bilang asin, tayo ho ang nagbibigay ng lasa sa mundong ito. Kung bakit hindi nagiging walang lasa ang mundong ito. Kung bakit hindi ginugunaw ng Diyos ang mundong ito kahit puno ng mga taong makasalanan dahil merong mga asin o Kristiyano na nananatili sa mundong ito. Naalala ko ho nung panahon ni Abraham at ni Lot, si Lot ay napunta sa Sodoma at Gomora. At sabi ng Diyos kay Abraham, gugunawin ko na yung Sodoma at Gomora dahil sobrang sama ng tao doon. Kaya andun yung pinsan ni Abraham, si Lot. Sabi niya, Panginoon, pag may 30 ba na mabuti ron, hindi mo gugunawin? Hindi. Pag may 20 ba, hindi mo gugunawin? Hindi. Pag may 10 ba, hindi mo gugunawin? Hindi. Pag may 5 ba, hindi mo gugunawin? Hindi. Pero alam niyo ano nangyari? Ginunaw pa rin ng Diyos, pero pinatakas niya ng Diyos si Lot at ang kanyang pamilya. At nung lumingon yung asawa ni Lot, naging haligi siya ng asin. Anong gustong ipakilala ng kwento? Na ang Diyos, kaya niya hindi pa ginugunaw ang mundong ito, hindi pa dumarating ang Panginoong Jesucristo dahil andito pa yung mga Kristiyano at meron pang hinihintay ang Panginoon na mga tao na darating sa mundong ito ayon sa kanyang layunin at probidensya. Kaya nga ho, habang nabubuhay ka, kapatid, dapat ikaw ay asin ng mundong ito. Una-una, asin ka dapat sa komunidad na ginagalawan mo. Pangalawa, asin ka dapat doon sa iglesia kung saan ka kabilang. Pangatlo, at dapat napaka-importante, asin ka dapat doon sa pamilya na kinabibilangan mo. Sa community mo, dapat pag nandun ka, may lasa yung hindi yung nakasasama ka pa sa mga nabubulok. Sa iglesia, nandun ka, dapat pag nandun ka, may lasa yung iglesia, punong-puno ito ng kalasahan dahil ikaw ay asin. Sa pamilya, dapat ikaw yung asin, na pag nandun ka, masaya ang pamilya, may kaayusan ng pamilya, mayroong pagkakaunawa ng pamilya dahil mayroong asin. Hindi nabubulok at na-preserve. Kaya sabi ng Panginoon, kayo ang asin ng sangkatauhang ito. Ang mga tunay na Kristiyano ay dapat maging asin kung saan siya andoon. So, ang isa rin ho, nagpe-prevent din ito para mabulok, nagbibigay lasa. Dapat daw pag asin ka, ang ibig sabihin nito, uncompromised ka, kapatid. Uncompromised. Hindi mo ikino-compromise ang salita ng Diyos at uncompromised ka sa pamumuhay sa salita ng Diyos. Kasi sabi nung kasunod, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Meron bang ganong asin walang alat? Nung panahon daw po ng Panginoong Jesucristo, meron doon sa Ilog Jordan na asin na ang walang alat, ang ginagawa ay pinananambak lang, tinatapak-tapakan lang. Pero ang totoong asin ho, hindi ho tinatapak-tapakan, hindi tinatambak.
may value ho yan kahit nung panahon pa. Pero sabi diyan, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat? Hindi ba wala ng kabuluhan kundi tapon at kapakan? Kaya nga mga kapatid, ang Kristiyanong nagkokompromiso ay nawawalan ng patotoo. Tandaan natin yan. Ang Kristiyanong nagkokompromiso ay nawawalan ng patotoo. Dati ho, nung bago akong Kristiyano, bagong convert ako, may mga nag-aabot sa akin ng shot, tinatagay ko. Yung bago akong Kristiyano. Pero alam niyo, katagalan, na-realize ko na kung gagawin ko pa rin iyon at makikita ng mga walang pananampalataya sa Diyos, parang parehas lang kami. Wala na akong testimony. Ang mangyayari, hindi pa sila maniniwala doon sa Diyos. Kaya nga, kung tayo, mga Kristiyano, ay nagkokompromiso, mawawalan ho tayo ng patotoo. Yung mga Kristiyano na ikinokompromiso ang pulpito para mabigyan yung kagustuhan ng tao ay wala hong patotoo. Yung mga Kristiyano na nakikiayon sa kultura ng mundong ito, kagaya ho nung sikat na sikat ngayon, yung LGBT. May mga church na nagkompromiso rito. May mga church na nagtatalaga sila ng mga tagapanguna ng simbahan na babae. Pero alam nyo ho, compromising yun. Gayun din yung mga simpleng kasalanan na nagagawa natin pag kino-compromise natin yung Lord's Day. Nasisira yung patotoo natin. Sa loob mismo ng tahanan, nasisira yung patotoo natin. Pag kino-compromise natin yung mga values natin, yung Christian values, nasisira ho yung patotoo natin. At ang nangyari, parang asin na tinatapak-tapakan na lang. Hindi lang yung pagiging Kristiyano natin ang tinatapak-tapakan, yung mismong Panginoon natin. Ano naman sasabihin nila? Paano naman ako maniniwala dyan? Siya nga, hindi mahalaga sa kanya yung local church. Paano ako mag-church kung yung nakikita ko mga Kristiyano, hindi importante sa kanila yung local church? Paano ako maniniwala sa Word of God kung yung nagpo-profess na Kristiyano, hindi nga nila inaaral Hindi nga nila alam kung ano yung tamang konteksto. Kaya kung ang asin ay wala ng alat, wala na ho itong kabuluhan. Kaya bilang asin ng mundong ito, kapatid, tandaan mo, huwag mong hayaang mawala ang alat na bigay sa iyo ng Panginoon. Mag-stand tayo, manindigan tayo. Manindigan tayo bilang asin. Alam niyo, ang pinaka-battle point pa naman Sabado sa Linggo. Lunes hanggang Biyernes, gusto mong mag-attend ng church. Lunes hanggang Biyernes, marami kang gustong gawin sa Panginoon. Pagdating ng Sabado at Sunday, andyan na yung battle. Kailangan mong mag-stand at manindigan. Kailangan ikaw yung asin. Kaya kailangan, kapatid, pagdating ng Sunday, ako yung asin. Ano yung point natin? Ang isang Kristiyanong pinagpala ay asin ng sanlibutan. Hindi siya nagpapakompromiso, naninindigan siya sa salita ng Diyos at pinamumuhay niya ito. Alam niyo ho, ako rin marami akong battle. Marami rin akong mga laban bilang isang ama, bilang isang Kristiyano sa lugar na ito. May mga time na nabibigo, may mga time na nagtatagumpay, pero lahat yon nagagawa ko dahil sa biyaya na kaloob sa akin ni Kristo. Wala ho akong ipagmamalaki. Wala akong ipagyayabang. Kung bakit nananatili, nakakatayo kung bakit yung patotoo ay hindi ko pwedeng ipagmalaki yung mga yan, ipagmamalaki ko lang yung biyaya ni Kristo. Kaya nga, ang challenge, asin ka ba kapatid? Nagsisilbi ka bang pampalasa sa pamilya mo? Nagsisilbi ka bang pampalasa sa iglesia mo? Nagsisilbi ka bang preservative para hindi mabulok yung mga tao sa paligid mo? Nagsisilbi ka bang preservative para hindi mabulok yung lugar na kinikilusan at kung saan ka nabubuhay? Kaya nga, challenge, maging asin po tayo mga kapatid. Pagkatapos banggitin ni Kristo, ang mga pinagpala, ito. Kaya kayo ay asin ng sanlibutang ito.
Hindi naman ho yung wag yung baka mamaya, hindi na kayo maligo. Sabi kasi ni Pastor, kailangan maging asin. Ayan, maalat tuloy ako. Ang asin ho na ito ay asin na malaki ang pakinabang. Asin na nagbibigay lasa at nag-iiwas sa pagkabulok ng lugar na kinikilusan mo. So wag ho tayong magko-compromise, mga kapatid. Marami ho sa paligid natin, marami tayong mga kasama na hindi natin sila masisisi dahil wala naman talaga silang Kristo sa buhay nila. Sila ay hindi mananampalataya, pero hindi ibig sabihin nun, hihiwalay tayo. Ang asin ho, hindi hinihiwalay sa karne. Tandaan nyo, ang asin nilalagay yan. Humahalo talaga ang mga mananampalataya sa hindi mananampalataya para sa ganon, sila yung maging silbing pampalasa at preservative para hindi sila tuluyang mabulok. Kaya nga, ikaw, isang Kristiyano, kasama mo yung mga hindi Kristiyano, biyaya ka sa kanila, kapatid. Ikaw yung daluyan ng biyaya ng Diyos sa kanila. At kung lolobin ng Diyos, ikaw pa yung gagamitin para maidala sila sa Panginoong Jesucristo. Kaya, dapat uncompromise. Suriin din mo natin yung buhay natin sa social media. Baka yung mga post natin sa social media, kagaya lang ng mga unbeliever. Baka yung mga sineshare natin sa social media ay kagaya din lang ng mga hindi mananampalataya. Dapat kahit po sa Facebook, kahit po sa Twitter, kahit po sa TikTok, dapat asin pa rin tayo. Kaya nga, may nabasa akong isang post, "As for me and my Facebook, we will serve the Lord. As for me and my TikTok, we will serve the Lord. As for me and my household, we will serve the Lord." Yun ang asin. Pangalawa, sabi ng Panginoong Jesucristo, pagkatapos siyang banggitin yung asin, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Noong panahon ng Panginoong Jesucristo, noong panahon ng medieval age, ang mga syudad ho ay hindi tinatayo sa mababang lugar. Bakit kaya sa tingin nyo? Protection ho. Kasi nung panahon ng medieval age, uso ang digmaan, tribo-tribo, bansa-bansa, bayan-bayan. So ang isang syudad noon, itinatayo sa isang burol. Sa tuktok ng burol, itatayo doon yung lungsod para kung sakali darating yung mga kaaway, meron siyang proteksyon. Bukod doon, halimbawa, yung burol na ito ay paggabi, inilawan, magliliwanag yan. Kung ikaw ay mamamayan ng syudad na yon, napunta ka sa malayong lugar, yung syudad nyo, pag may ilaw, makikita mo, doon pala kami nakatira, alam namin ang daan pabalik. Bukod sa asin, naglarawan ng Panginoong Jesucristo ng isang lungsod na nakatayo sa burol. At sabi dito, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Sa 15, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos inilalagay yon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. 16. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at mapapurihan ng inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, nung panahon ni Jesus, ang syudad daw ay tinatayo sa ibabaw ng burol para sa proteksyon ng mga mamamayan, para din ho matatanaw at para pag inilawan ito, magsisilbi itong liwanag sa paligid, magsisilbi itong liwanag para sa mga naglalakbay pabalik doon sa kanilang syudad. Sabi ni Kristo, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang Kristiyano raw ho ay parang isang syudad na itinayo sa tuktok ng burol na kung pagdating ng madilim o kadiliman, iilawan, magliliwanag siya. Kumusta ho ang ating buhay Kristiyano? Para ba tayong isang burol sa tuktok na sa araw ng kadiliman, nagliliwanag tayo na nagiging tanglaw sa mga taong nadidiliman, sa mga taong wala sa kaliwanagan? O tayo ho ay parang Kristiyanong James Bond. Alam niyo ho yun, Kristiyanong James Bond? Na hindi nila alam, uy, born again ka pala. 10 taon na tayo magkatrabaho, hindi mo man lang na-share sa akin si Jesus.
Uy, nag-church ka pala sa isang born-again Christian church, tapos Baptist pa. Eh sa tagal nating magkakilala, hindi ko narinig sa'yo ang ebanghelyo. Ang sasabihin mo, sikreto lang kasi secret agent ako. Hindi mo, wala akong Kristiyanong James Bond. Para tayong isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol na hindi maitatago. Hindi mo maitatago ang pagiging Kristiyano dahil meron kang puso sa mga kaluluwang mapapahamak dahil sa kanilang pagsuway at pagre-rebelde sa Diyos. Hindi mo maitatago ang pagiging Kristiyano dahil para kang isang liwanag na nagbibigay liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Alam niyo, nang dumating ang Panginoong Jesucristo, ang sabi niya, I am the light of the world. At yung mga taong na kay Kristo, sila ay namumuhay na sa liwanag. Kaya itong larawan na ito, dapat ganito ang Kristiyano. Nagliliwanag. Nakikita yung pananampalataya. Nakikita si Kristo na ibabahagi si Kristo. Wala akong kalatandaan nyo, hindi kayo James Bond. Walang secret Christian, secret agent. Walang ganon. It's either liwanag ka o ikaw ay nasa kadiliman. Dahil sa mga Kristiyano, ang mundong ito ay hindi mamumuhay sa kadiliman ng tuluyan. Una, sila ay asin, hindi mabubulok. Pangalawa, sila ay liwanag. Ang mundong ito ay hindi nananatili sa kadiliman ng kasalanan dahil nga sila ay Kristiyano. Kaya dapat ang Kristiyano ay bold. Meron siyang boldness. Hindi ho yung yung rated 18 na. Ang boldness ay ibig sabihin, ipinapahayag niya ang pananampalataya niya kay Kristo sa lahat ng panahon at pagkakataon. Kaya uncompromised siya. Sunod, Christian must be bold. Boldness in proclaiming the gospel. Kumusta ho yung pagbabahagi natin ng ebanghelyo? Ang sinisikap ko ngayon, everyday makapag-share ako ng gospel. Everyday na pupunta ako sa eskwelahan ng anak ko, bibili ako ng ulam, meron akong masisharean ng ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Sa biyaya ng Diyos, may mga tao naman akong nababahagian, pero hindi ko ito nagagawa dahil sa lakas ko. Dahil ho, bilang isang Kristiyano, totoo na liwanag ka. Hindi ka pwedeng maging Kristiyano na wala kang habag sa kaluluwa ng kapwa mo. Kasi, unang-una, wala ka nang ibibigay na pera, yung pinakamahalagang na ibibigay mo, dapat yung kaliwanagan ng Ebanghelyo ni Kristo. Naalala ko si John at si Pedro, nung sila ay nagpunta sa sambahan, meron dong may sakit. At sabi ni Peter and John, silver and gold I have none. Wala akong ginto at anumang kayamanan. Pero meron akong ibibigay mas mahalaga. Iyon ho yung ebanghelyo. Kaya nga tayo, ang ebanghelyo, yung kayang ibigay ng pinakamahirap na tao sa pinakamayamang tao. Kahit ikaw yung pinakamahirap, kaya mong magbigay sa pinakamayamang tao at ang bibigay mo sa kanya, yun yung pinakamahalagang dapat meron siya. Alam niyo yun, yung ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Christian must be bold, bold in proclaiming the gospel. Kung paanong sinabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel, for it's the power of God for salvation to everyone who believes it. Ito ang kapangyarihan ng kaligtasan para sa mga taong sasampalataya. Dapat to ang Kristiyano, bumubuka ang bibig. Pag may pribilehiyo kayo, mga kapatid, ibahagi nyo ang gospel. Una, sa tahanan. Pangalawa, sa mga tao sa paligid. Naalala ko yung siniran ko nung kahapon. Bumili ako ng barbecue dun sa katabi ng binibilang ko ng ulam. At nag-umpisa kami sa kwentuhan kasi nakita ko yun nung nakaraan, may patay sila. Akalain nyo ho, taga-lugar din pala namin yung tao. Taga doon sa Santa Lucia, sa lugar pala ng asawa ko. At
naibahagi ko yung ebanghelyo sa pinakamadali at maunawaang paraan. Makasalanan ho kayo. Kailangan nyo ng tagapagligtas kasi banal ang Diyos. Hindi papatawarin ng Diyos ang anumang kasalanan dahil sa kanyang kabanalan. Sapagkat kayo makasalanan, kailangan nyo ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas na ito ay ang Diyos din na nagkatawang tao, ang Panginoong Jesucristo. Ang kailangan nyo, sumampalataya sa Kanya. Talikuran nyo yung kasalanan, pagsisihan at sumampalataya kay Kristo. Yung basic aspect ng gospel, na yung tao makasalanan, banal ang Diyos, meron silang malaking agwat na hindi pwedeng bunuin ng mabuting gawa, na hindi pwedeng bunuin ng relihiyon, na makapagbubuno lang doon, pananampalataya kay Kristo. Salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Ganun ba dapat tayo kabold? Actually, minsan very basic lang eh. Yung kwentuhan lang, ma-share mo, kailangan maunawaan ng tao kung gaano siya namumuhay sa kadiliman, kung paano, kung wala ang liwanag ni Kristo, hindi siya makakakita, hindi siya mabubuhay sa liwanag. Kaya nga, ang mga Kristiyano, ang ilaw ng sanlibutan. Nagliliwanag ho ba tayo? Bold ho ba tayo sa pag-evangelize? Yung pag-invite na lang sa ating local church, very bold din dapat tayo. Wala akong mawawala, huwag ka tayong matakot sa rejection. Actually, marami akong in-invite ngayon. Almost siguro mga 10 na tao. Pero alam niyo, walang pumunta. Pero nagagalak ako, hindi nasayang yung salita ko kasi nagbigay pa rin ng kaluwalhatian sa Diyos. May mga nasharean ako ng gospel every day. Pero hindi sila napunta sa church, pero kikilos yung salita ng Diyos. Hindi man sila mapunta sa church na ito, mapunta sila sa church. Ang mahalaga, maligtas sila dahil sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ang ilaw ho, ang purpose niyan para makakita. Mahirap ang isang bayang walang liwanag. Mahirap ang isang tahanang walang liwanag. Kaya mahirap din ang isang pamilyang walang Kristiyano. Kahit sila pa yung pinakamayaman, kung yung pamilya ho na yun, wala kahit isang Kristiyano, wala hong liwanag ang pamilya. Kaya dapat tayo ay bold sa pagpapahayag ng Ebanghelyo, bold din sa pamumuhay nito. Sabi sa unang Korinto 11:1, "Be imitators of me as I am of Christ." Tularan ninyo ako kagaya ng pagtulad ko kay Kristo. Christ-likeness ho, ang isa at pinakamataas na layunin ng isang Kristiyano. Alam niyo yung Christ-likeness? Hindi lang love, hindi lang grace, hindi lang mercy. Ang pinakamahirap na part ng Christ-likeness, yung sasabihin mo sa isang tao na mali siya. Napakahirap nun. At yun ang dahilan kung bakit ipinako si Kristo sa krus ng Kalbaryo, na offend ang mga Pariseyo nung sabihin niya na mali yung aral nila nung panahon nila. Nung panahon na siya ay nagpapagaling sa araw ng pamamahinga, na-offend yung mga Pariseyo sa kanya. At ang pinakamabigat na sinabi niya sa John 5:17, yung ama ko ay patuloy na gumagawa, ako rin dapat patuloy ding gumawa. Alam mo nyo, na-offend yung mga Hudyo doon. Bakit pinapantay mo yung sarili mo sa Diyos? Ang ginawa, babatuhin siya. Yun ang pinakamahirap na part ng Christ-likeness. Sasabihin mo sa isang religious na tao na mas matagal pa sa iyo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, mali po kayo. Christ-likeness yun, kapatid. Sasabihin nila ang yabang noon. Hindi yun humble. Judgmental yun. Yun ang pinakamahirap na part ng Christ-likeness. Kaya nga pinapako si Kristo sa krus. Pero kung ang preaching lang ni Kristo, love, love lang, okay lang yan. Okay lang yan. Hindi ho siya ipapapako sa krus. Pero alam niyo ho, tinuwid ni Kristo yung mali nung panahon niya. So tayong mga Kristiyano bilang liwanag, may panahon na
gagawin natin ito sa may pag-ibig na paraan, sa mahinahon na paraan, at sa may pagtitiis at pagtitiyagang paraan. Meron ho akong naging kaibigan na pastor ng Oneness. Actually, magkakilala na kami. Hindi ko naman siya matawag kasing kapatid, kaibigan na lang. Iba yung belief niya, iba yung belief ko. Hindi siya naniniwala sa Trinity. Pero meron isang tanong na nagpahinto sa kanya. Ang sabi ko, kung isa lang ang Diyos, wala siyang Trinity, hindi mapagmahal yung Diyos na yan. Kung oneness ang Diyos, isang Diyos, walang three person, hindi kayang magmahal niyang Diyos na yan. Napaisip siya ngayon. Bakit? Kasi ang pagmamahal, hindi ito sa isang tao. Hindi ito sa isang persona. Hindi kayang magmahal ng iisa. Ang kaya lang magmahal ng iisa, ang kaya niyang mahalin ay ang kanyang sarili. Pero dahil tayo, naniniwala tayo sa Trinity, mahal ng Diyos Ama ang Diyos Anak, mahal ng Diyos Anak ang Diyos Espiritu Santo, mahal ng Diyos Espiritu Santo ang Diyos Ama, nagmamahalan yung tatlong persona at sa nag-uumapaw na pagmamahalan nila, lumalabas ito kaya nilikha nila ang mundong ito para maipakita yung pagmamahal nila. Pero hindi lang ho sila nagmamahalan. Makatarungan din sila, banal din sila, makapangyarihan din sila. Kaya nilikha ng Diyos ang mundong ito para ipakita niya yung mga katangiang yun. Kaya nga ho, maging bold tayo. At ang pagiging bold ho, pagiging kawangis ni Kristo, yun ho yung paglago, mga kapatid. Hindi yung numbers ang paglago. Hindi always number ang paglago. Ang paglago ho is yung paglawak ng biyaya at karunungan nyo sa Diyos. Kaalaman sa Diyos. Marami sila, pero ang nagpapanatili lang sa kanila yung relationship, ang nagpapanatili sa kanila yung saya, yung enjoyment. Pero pag inalis lahat yon, dumating ang persecution, mag-i-stay pa kaya? Ang totoong Kristiyano, bakit nandun siya sa church? Yung biyaya ng Diyos at kaalaman niya sa Diyos. Kaya nga ho, ang sentro ng ating pagsamba ay yung teaching and preaching, mga kapatid. Pero hindi ko inaalis na maging masaya tayo. Actually, gusto rin natin magkaroon ng enjoyment, gusto rin natin ng happy-happy, pero dapat nakasentro sa truth. Nabubuhay ba tayo sa truth ng Word of God? Naka-stand ba tayo sa truth ng Word of God? Kaya ini-encourage ko po yung bawat isa, yung confession ho natin, pag-aralan yung maigi. Binabasa na yan tuwing dito, sa amin po, sa family namin, nagko-confession na kami, ang ginagawa namin, may magbabasa. Susubukan namin English to Tagalog, tapos ipapaliwanag ko ngayon. Ano yung maganda dyan? Yung doctrines. Natutunan natin yung doctrines. Hindi tayo basta-basta madadaya pag dumating yung panahon na makakarinig tayo ng mga message mula sa ibang tao. So, sa ikalawang Pedro 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge. Para maging bold ka, kapatid, kailangan lumalago ka sa kaalaman kay Kristo. Sino ho ba yung kaya nang ibahagi ang ebanghelyo rito sa loob ng 3 taon nating pagsasama? Very good ho. Maganda ho yan kasi yun ang purpose, yun ang layunin, yung gospel. Panghuli ho, matatapos na tayo. Ang pagiging uncompromised, ang pagiging bold natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi sa uling binasa natin, walang tao nagsisindi ng ilaw at nilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, nilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ng lahat ng nasa bahay. Ang Kristiyano ay hindi nagtatago, hindi James Bond. Dapat nakalabas siya, nagliliwanag. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagan ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang asin at ilaw, ang pagiging asin at ilaw ay merong isang layunin. Alam niyo ho yun? For the glory of God. Kaya nga sa ating 5 solas, ang pinakadulo ay Soli Deo Gloria. Kung ang asin ay may alat, nagpe-preserve siya. Kung ang asin ay
nagiging pampalasa sa kanyang komunidad, sa kanyang pamilya, sa kanyang iglesia, at kung ang ilaw naman ay nagliliwanag, ang sabi diyan, upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ang iyong Ama. Ang pagiging asin at ilaw ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. May dalawa akong ginagawa ang tao sa mundong ito. Una, hinahamak niya at nilalait ang Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan, dahil din sa mga patutuo ng mga nagsasabing sila'y Kristiyano. So, unang ginagawa ng mga tao sa mundong ito, hinahamak nila at nilalait ang Diyos dahil sa kanilang kasalanan at dahil din sa mga patutuo ng mga nagsasabing sila'y Kristiyano. May kaibigan ko, yung kapatid niya, naging miyembro ng dating daan. Alam niyo kung bakit? Namumuhi siya dun sa tiyuhin nila na pastor na nilabangan yung nanay at tatay nila sa lupa. Yun lang yung reason niya. Namumuhi siya sa tiyuhin nilang pastor ng Baptist na nilabangan yung nanay at tatay niya sa hatian ng lupa. Kaya ayaw niya ng Baptist. Pero yung kapatid niya, Baptist pa rin ang niya ngayon. Lala, yung kapatid na to, sobrang pagkamuhi niya, humawak siya ng ibang relihiyon na hindi naniniwala sa Trinity ng Diyos. Kaya yung unang tao, ang ginagawa ng tao, hinahamak niya at nilalait ang Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan at dahil din sa mga patutuo ng mga nagsasabing sila'y Kristiyano. Alam niyo, minsan mas maganda pa sabihin ng tao, hindi ako Kristiyano, kaya ganyan ako. Okay lang. Accept natin. Pero yung mga nagsasabing, Kristiyano ako, pero ganito ang ginagawa ko. Mahirap po. At may mga time ho, ako rin mismo. Pag nasusobrahan yung pagkainis ko, naisip ko rin, parang hindi ako Kristiyano. Pero alam niyo, isang bagay ang ginagawa ko. Nagsisisi at umiiyak ako sa Panginoon. Panginoon, iayos mo ang puso ko. Pero nakakatakot kung wala ng pagsisisi, mga kapatid. Pangalawa naman ho, yung tao, ginibigyan niya ng kaluwalhatian ng Diyos sa kanyang buhay dahil sa kabutihan at biyaya ng Diyos at dahil na din sa mabubuting gawa ng mga nagsasabing sila ay Kristiyano. Saan tayo? Yung dahil sa atin hahamakin ng Diyos o dahil sa atin mapapapurihan ng Diyos kahit ng mga unbeliever. Dapat doon tayo na kahit hindi sila naniniwala sa Diyos natin, sa Diyos ng Biblia, napapapurihan pa rin, sasabihin nila, ang bait ng tao na yan kasi Baptist yan, born again Christian yan. Kaya pala siya maraming mabubuting gawa. Kaya pala, sinashare niya palagi yung gospel, Baptist siya, born again Christian. Evangelical pala siya. So, dapat dun tayo sa pangalawa na bibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos dahil sa ating mga patutuo. Kumusta ho yung patutuo natin, mga kapatid? Nagiging dahilan ba to para hamakin ng Diyos? O nagiging dahilan ito para papurihan ng Diyos? Dapat ho, nagiging dahilan ito para papurihan ang Diyos. Sa loob ng tahanan, sa loob ng church, sa komunidad na ginagalawan natin. Ikaw ba ay asin at ilaw? Kung ikaw ay asin at ilaw, dapat uncompromised ka at bold Christian ka para sa kaluwalhatian ng Diyos. Asin at ilaw. Ang totoong Kristiyano ay asin at ilaw. At ang katangian nito ng mga ito, yung mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Na kung sa sarili mong gawa, hindi mo kayang maging asin at ilaw, pero dahil sa biyaya ng Diyos, nagiging asin at ilaw pa. At ang katangian daw po ng asin at ilaw, sila yung mga nagdadalamhati sa kasalanan. Na kung wala ang biyaya ng Diyos, wala kang konsensya. Hindi ka nagkakaroon ng conviction pag hindi ka nakapagsimba, hindi mo nagawa ng mabuti yung kapwa mo, hindi ka nakapanalangin, hindi ka pa nakapagbasa ng Biblia. So, ang asin at ilaw nagdadalamhati sa kasalanan niya. Yung mga asin at ilaw daw ay mapagpakumbaba. Una sa Diyos at sa kapwa. Humble sa salita ng Diyos. Humble sa kanyang kapwa.
Yung mga sinatilaw may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga makabagin, yun yung kasinatilaw, kahit unbeliever, kahit mga kaaway, nakakabag siya. Yung mga sinatilaw, yung mga may malinis na puso, hindi dahil sa kanilang sariling kakayahan, kundi dahil sa Espiritu Santo na bumago sa puso at isip nila. Yung mga sinatilaw, yung gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, hindi usul-sol, walang gano'n na asinatilaw. Bagkus siya yung nagiging daan para sa kaayusan. Parang si Kristo. Siya yung naging daan para ma-reconcile yung taong makasalanan na kinamumuhian ng banal na Diyos. Dahil kay Kristo, nagkaroon ng kapayapaan ang dalawa. Diyos na banal at taong makasalanan. At ang asin at ilaw ay inuusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. And inevitable ho, hindi maiiwasan ang pang-uusig. Minsan, ang mauusig pa sa iyo yung pinakamalapit mong kaibigan, pinakakala mong tao na asahan mo para nasusuporta sa iyo yung pang-uusig. Pero magalak ka kapatid dahil ikaw ay asin at ilaw. Kaya nga, mga asin at ilaw ng iglesyang ito, kayo ho ang magpapanatili na hindi mabulok ang pamilya, ang komunidad na ginagalawan natin at ang ating iglesia. Kayo rin ho ang magpapanatili ng liwanag sa loob ng komunidad at pamilya na ginagalawan natin at sa loob ho ng ating iglesia. Tayo yung magiging example ng mga bata na yan. Tayo yung magiging puwaran ng mga bata na yan. Tayo yung titignan ng mga bata na yan, ng ating mga anak. Kaya, dapat maging asin at ilaw tayo. Naging pagpapala nawa sa bawat isa ang salita ng ating Panginoon. Kung merong unang tinuwid sa mensahe na ito, ang inyo pong pastor. Kung merong unang nasaktan sa mensaheng ito, ang inyo pong pastor. Kung merong unang humingi ng tawad sa Panginoon sa mensaheng ito, ang inyo pong pastor. Dahil kagaya niyo, hindi ho ako perfecto. Umaasa din lang ako sa biyaya ng ating Panginoon. Nawa, naging pagpapala at biyaya rin ito sa bawat isa sa akin.